Hack Story presents. Ano ba? Tanga ka ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko. Puti pa naman ito at ang mahal-mahal. Sorry po, Ma'am Senny. Hindi ko po sinasadya. Pupunasan ko na po. Sabi ni Joanne. Don't you dare touch me with that filthy rag. Huwag mong lalapitan itong sapatos ko. Kadiri ka. Pasensya na po talaga, Ma'am. Pakiusap po. Aura, halika nga dito. Tingnan mo tong bago mong katulong na walang ginawang tama. Anong kaguluhan ito, Joanne? Unang linggo mo pa lang dito. Gumagawa ka na agad ng problema. Miss Aura, pasensya na po. Aksidente lang po na natapunan ko ng tubig. Aksidente? O baka naman sinadya mo? Baka inggit ka lang dahil kahit kailan, hindi ka makakabili ng sapatos na ganito, di ba? Tama na yan. Ma'am Senny, ako na ang bahala dito. Joanne, tumayo ka na dyan. Humingi ka ng tawad ng maayos. Ma'am Senny, patawarin niyo po ako. Pangako po hindi na mauulit. Imbes na tanggapin ang paghingi ng tawad, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Joanne. Napahawak siya sa kanyang namumulang mukha. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan nang bumagsak. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha, ang pagdating ni Juancho Santillan. Nakakunot ang noon nito habang tinitingnan ang eksena sa kanyang harapan. Zenny, it's just a pair of shoes. Hindi mo kailangan manakit ng tao. Look at her. She's crying. Mahinahong sabi ni Juancho. Sir Juancho, nagkamali po talaga si Joanne. Nararapat lang po yan sa kanya. Masamang tiningnan ni Juancho si Aura. Manahimik ka, Mayordoma. This doesn't concern you. Gulat na napatingin si Senny sa nobyo. Hindi siya makapaniwala na kinakampihan nito ang isang kasambahay. What did you say? So ako pang may kasalanan ngayon. Pinagtatanggol mo yung pulubi na yan? I'm not defending anyone. Ang sinasabi ko lang, mali ang manampal. We can talk about this calmly. Wika ni Juancho. No, I don't want to talk about it. Let's go. My day is ruined because of her. Hinila ni Senny si Juancho. Paalis sa lugar na yun. Nagpahila naman si Juancho. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, nagawa pa niyang lingunin si Joanne na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Naiwan si Joanne na mag-isa, kasama si Aura na masama pa rin ang tingin sa kanya. Huwag kang mag-isip na kakampihan ka ni Sir Juancho. Tandaan mong lugar mo dito, isa kang katulong. Ngayon, linisin mo yung kalat mo. Tinalikuran ni Aura si Joanne. Pinunasan ni Joanne ang kanyang luha at sinimulang linisin ang sahig. Maya-maya pa, dalawang kasambahay ang maingat na lumapit sa kanya. Ito ay sina Barbie at Cora. Hoy girl, okay ka lang? Grabe yung sampal sa'yo ni Madam Halimaw ha? Rinig hanggang kusina. Oo nga, akala mo naman kung sinong Reyna. Kung hindi lang yung jowa ni Sir Juancho, baka nasa bunutan ko na yan pabalik, sa totoo lang. Napangiti ng bahagya si Joanne sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit. Okay lang ako, salamat. Anong okay? Tingnan mo nga yung pisngi mo, namumula. Halika, dadalang kita ng yelo. At ikaw naman, Cora, kumuha ka ng cookies doon, yung tinago natin para mamaya. Wika ni Barbie. Sure, abay kailangan ni Joanne na mag-stress eating ano. Tara na salunggaan natin, friend. Hayaan mo na yung sinisinelya na yun. Karma is a bad bitch. At mas bad bitch kami doon. Dinala ni na Barbie at Cora si Joanne sa kanilang kwarto. Habang nilalagyan ni Barbie ng yelo ang pisngi niya, inabutan naman siya ni Cora ng pagkain. Hindi maiwasan ni Joanne na mapaisip. Para kanino nga ba ang lahat ng pagtitiis na ito? Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ito ay ang nakangiting mukha ng kanyang lola Dolor. Para sa kanya,
kakayanin niya ang lahat para kay Lola Dolor. Isang linggo bago ang insidente sa mansyon, ang mundo ni Joanne ay simple at puno ng tawanan. Ang amoy ng sinaing at pritong isda ang maamoy sa kanilang maliit ngunit masayang tahanan sa sapang palay. Oh, apo, dahan-dahan sa pagkain. Para kang hinahabol ng kung sino. Nakangiting umunguya si Joanne habang isinusupo ang kanin. Sa kanyang tabi, ang matalik na kaibigang si Chubby ay palihim na kinukuha ang ulo ng isda mula sa plato. Lola naman, paborito ko itong tinapa at saka si Chubby po. Ayan, kinukuha na naman yung paborito kong parte. Wala, di ko yo. Eto, sa'yo na. Alam ko namang iiyak ka na naman kapag hindi mo nakuha yan. Pabirong sabi ni Chubby, sabay abot ng ulo ng isda kay Joanne. Nagtawanan silang tatlo. Para kay Joanne, ito na ang kahulugan ng salitang tahanan. Ang kanyang mapagmahal na lola at ang kanyang laging maaasahang kaibigan. Simple ang buhay, ngunit sapat na. Ay, kayong mga bata kayo. Basta laging tatandaan, kahit na anong mangyari, dapat laging magtutulungan. Ay naman po, Lola. Siyempre naman po, Lolo. Ako ang numero 1 bodyguard ni Joanne. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan si Joanne, bigla na lamang siyang nakarinig ng isang malakas na kalabog mula sa sala. Agad niyang binitawan ng kanyang ginagawa at tumakbo doon. Naabutan niya si Chubby na inaalalayan si Lola Dolor na sapu-sapo ang dibdib nito at hirap na huminga. Lola, ano nangyari sa inyo? Ang dibdib ko, apo, ang sakit. Joanne, dalhin natin siya sa klinik. Bilis! Walang sinayang na oras ang dalawa. Isinakay nila sa isang tricycle si Lola Dolor at dinala sa pinakamalapit na health center sa kanilang bayan. Bawat segundo ay parang isang oras para kay Joanne. Habang naghihintay sila sa labas ng emergency room, lumabas ang doktor. Makalipas ang halos isang oras, ang mukha nito ay seryoso. Sino po ang pamilya ni Mrs. Dolor Ramirez? Ako po, Doc. Apo niya po ako. Ano pong nangyari sa lola ko? Huminga ng malalim ang doktor. Inatake siya sa puso. Mahina na ang puso ng lola niyo, iha. Kailangan niya ng agarang angiogram para makita ang mga bara at posibleng kailanganin din niya ang angioplasty o bypass surgery. Naramdaman ni Joanne na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya kaanong naintindihan ang mga medical terms, ngunit alam niya ang ibig sabihin ng tono ng doktor. Malubha ito. Dok, magkano po bang aabutin sa mga ganyang operasyon? Tiningnan sila ng doktor na may halong awa. Malaking halaga. Ang mga ganitong procedure ay ginagawa sa mga malalaking ospital sa Maynila. Kung isasama ang operasyon, gamot at pananatili sa ospital, aabutin kayo ng halos ₱250,000. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Joanne ang sinabi ng doktor. ₱250,000. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang ipon niya mula sa paglalabada ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Nang gabing yun, matapos nilang maiuwi si Lola Dolor na pinayuhang magpahinga, naupo sina Joanne at Chubby sa labas ng kanilang bahay. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga bituin. Joanne, may konti akong ipon sa bangko. Mga 10,000 din yun. Pwede na natin gamitin yun para sa gamot ni Lola. Tumingin si Joanne sa kaibigan. May luha sa kanyang mga mata. Salamat, Chubby. Pero paano ang operasyon? Hindi sapat. Gagawa tayo ng paraan. Magtatanong ako sa munisipyo. Baka may tulong silang maibigay. Umiling si Joanne. Alam niyang matatagalan yun kung meron man.
Tumingin siya sa bintana kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang lola. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang maging matapang. Pupunta ako sa Maynila. Nagulat si Shelby dahil sa kanyang narinig. Ano? Para saan? Delikado daw, Joanne. Wala tayong kakilala. May nabanggit sa akin si Aling Nena. May agency daw na nagpapapasok ng mga kasambahay sa malalaking bahay. Malaki daw ang sahod. Ito na lang ang tanging paraan, Shelby. Kailangan kong gawin ito para kay Lola. Pero Joanne, buo na ang desisyon ko. Puno ng determinasyon na sabi ni Joanne. Kinabukasan, habang tulog pa si Lola Dolor, nag-impake si Joanne ng ilang damit sa isang maliit na bag. Dala ang konting perang ibinigay ni Shelby para pamasahe at pangakong babalik siya na may dalang pag-asa. Malungkot niyang hinalikan sa noo ang kanyang natutulog na lola. Sa kanyang pag-alis, hindi niya alam na ang kanyang papasuking mundo ay mas malupit pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa mansyon ng mga Santillan ay parang isang palasyo na kinuha mula sa isang fairy tale. Matataas ang mga pader, malalawak ang mga pasilyo at kumikinang ang bawat chandelier sa itaas. Ngunit para sa nag-iisang reyna ng palasyong ito, ang bawat sulok ay puno ng katahimikan at malalamig na alaala. Sa isang malawak na dining room na kayang mapagkainan ng 50 tao, mag-isang nakaupo si Doña Sharina Santillan. Nasa harap niya ang masaganang almusal. Ngunit ang tasa ay may lamang kape, ang tanging kanyang ginagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila ba itinatawid sa mga pader ng mansyon at lumilipad pabalik sa nakaraan. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kanyang paboritong silid. Ito ay ang library. Ngunit hindi mga libro ang kanyang sadya. Sa ibabaw ng fireplace ay nakasabit ang isang malaking family portrait. Isang masayang pamilya ang nakangiti dito. Isang eleganteng Sharina, isang makisig na lalaki na si Billy, at isang maliit na batang babae na may malaking laso sa buhok, si Diana. Hinaplos ni Sharina ang malamig na salamin ng litrato, partikular sa mukha ng kanyang anak. Diana, anak. 5 taon ka pa lang sa litratong ito. Napakasaya natin noon. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Isang anino ng matinding kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Bawat araw, sa loob ng 15 taon, ito ang kanyang paulit-ulit na ginagawa. Isang tahimik na pag-uusap sa isang pamilyang sa ala-ala na lang niya nabubuhay. Ma, Lumingon si Sharina at nakitang kanyang ampon na si Wancho. Nakatayo sa may pintuan, may dala itong isang tasa ng tsaa. andito na naman po kayo. You know it only makes you sad. I brought you some tea. Tipid na ngumiti si Sharina at tinanggap ang alok ng binata. Salamat, anak. Ayos lang ako. Namimiss ko lang sila. Lagi niyo naman po silang namimiss, ma. Malungkot na sabi ni Wancho. Minsan, naisip ko, kung hindi niyo po ako inampon, siguro mas madali para sa inyo na nakalimutan ang lahat. Umupo si Sharina sa isang antigong sofa at tinapik ang espasyo sa kanyang tabi. Isang senyales para umupo na rin si Wancho. Wancho, tumingin ka sa akin. Tumingin sa kanyang binata. Nakikita ni Sharina ang sinseridad at kaunting takot sa mga mata nito. Wag mong iisipin yan. Noong nawala sila sa akin, nawala ang buong mundo ko. Para akong isang basag na salamin. Watak-watak ang mga piraso. Hindi ko alam kung paano uli bubuuin ang sarili ko. Huminga siya ng malalim, tila ba muling binabalikan ang sakit.
Nung dumating ka sa buhay ko, isang sanggol na walang muwang at walang kasalanan sa mundo. Binigyan mo ako ng dahilan para bumangon tuwing umaga. Ang pag-ampon sa iyo ay hindi lang para iligtas ka. Para iligtas ko rin ang sarili ko. Naiintindihan mo ba? Tumango si Juancho. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito ka-open sa kanya ang kinikilalang ina. Opo, Ma. Salamat po. Pangako po. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Aalagaan ko po kayo. Hinawakan ni Sharina ang kamay ng binata. Alam ko, anak. Alam ko. Tumayo si Juancho at pinunasan ang kanyang mga mata. Sige po, Ma. May lakad po pala ako ngayon. Lalabas po kami ni Zenny. Sa pagbanggit ng pangalan ni Zenny, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sarina. Si Zenny. Sige, mag-iingat kayo. Huwag kang magpapagabi. Opo, Ma. Umalis si Juancho at muling bumalik ang katahimikan ng library. Naiwan si Sarina na mag-isa kasama ang tasa ng tsaa at lumalamig na ito at ang litrato ng pamilyang hindi kailanman mabubuo. Isang reyna sa isang malawak na kaharian, ngunit isang bilanggo ng kanyang nakaraan. Malayo sa malamig na mansyon ng mga Santillan at sa simpleng bahay sa Sapangpalay, may isa pang tahanan. Isang modernong villa na nakatago sa isang tahimik na subdivision. Dito, ang bawat umaga ay parang perpekto. Nakatayo sa hardin si Billy Calaw. Ang mga kamay na dati pumipirma ng milyong-milyong kontrata ay abala ngayon sa pag-aalaga ng mga rosas. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit kung titingnan ng maigi ang kanyang mga mata, may isang bakanting espasyo rito. Isang tanong na hindi niya alam kung paano pipigkasin. Siya ay isang lalaking may muka, ngunit walang kwento. Isang hari na walang kaharian. Lumabas sa loob ng bahay si Lucila Pendon. May dalang 2 baso ng orange juice. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng mga rosas sa hardin. Mahal, kanina ka pa ba dyan sa labas? Baka masobrang ka ng sikat ng araw. Here, inumin mo ito. Inabot ni Billy ang baso at uminom. Ang kanyang tingin ay nananatili sa isang partikular na puting rosas. Ang ganda niya, no? Oo naman, mahal. Paborito mo kaya ang puting rosas? Nakalimutan mo na ba? Umiling si Billy. Marami siyang nakakalimutan. Sa katunayan, ang alam lang niya ay ang buhay niya kasama si Lucila sa bahay na yun. Ang sabi sa kanya, na aksidente sila 15 taon na ang nakalilipas at nabura ang lahat ng kanyang alaala. Lucila, may itatanong sana ako. Ano yun, mahal? You can ask me anything. Malambing na sabi ni Lucila. Kanina, habang nag-aalmusal tayo, may pumasok na imahe sa isip ko. Isang babaeng nakangiti. Mahaba ang buhok niya. Hindi ko maaninag ang mukha niya pero parang ang gaan ng pakiramdam ko. Parang pamilyar. Ang ngiti sa labi ni Lucila ay hindi nagbago. Ngunit panandaliang nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak na baso. Agad niya itong itinago. Yun ba? Sabi ni Dr. Perez, you will have these confusing flashes from time to time. Side effect lang yan ng trauma sa ulo mo. Mga panaginip lang na sumusubok pumasok sa realidad. Pero parang totoo. May kasama siyang maliit na batang babae. Mahal. Malambing na hinawakan ni Lucila ang pisngi ni Billy. Huwag mo nang isipin yon. Makukonfuse ka lang. Ang importante, kung anong meron tayo ngayon, andito ako. Tayo. Ito ang totoo.
Okay? Tumango si Billy, tila ba isang bata na napaniwala ng isang kasinungalingan. Ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata kanina ay muling napalitan ng kawalan. Okay. Siguro nga, panaginip lang. Exactly. Now, pumasok na tayo sa loob. Ipagluluto kita ng paborito mong steak. Celebration natin. Celebration? Para saan? Anniversary ng araw ng nagising ka ulit. Ang araw na nagsimula ang bago nating buhay. Nakangiting sabi ni Lucila. Nang makapasok na si Billy sa loob ng bahay, naiwan si Lucila sa hardin. Ang matamis niyang ngiti ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Kinuha niyang kanyang cellphone at may tinawagan. Aura, kumusta ang reyna ng kanyang palasyo? Nasa kabilang linya si Aura, ang mayordoma ng mga Santillan. Ganun pa rin po Ma'am Lucila, laging malungkot. Laging tinitingnan ang litrato ng pamilya niya. Pero may bago siyang kasambahay. Medyo malapit po sila sa isa't isa. Wika ni Aura. Isang kasambahay? Bantayan mo yan. Ayoko ng anumang sorpresa. Siguraduhin mong walang sino man ang maaaring makagulo sa payapang pagluluksa ni Sarina. Masusunod po. Ibinaba ni Lucila ang tawag. Tumingin siya sa bintana kung saan nakikita niya si Billy na nanunood ng telebisyon. Walang kamalay-malay sa lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magtusa ka sa lungkot, Sarina. Pulong niya. Inagaw mo sa akin si Billy noon. Inagaw mong dapat ay para sa akin. Ngayon tingnan mo ko. Ako ang kapiling niya araw-araw. Habang ikaw, nabubuhay sa mga alaala. Ito ang perpektong paghihigante. At sisiguraduhin kong hindi na siya makababalik sa'yo. Hinding-hindi na. Kinabukasan, maagang nagsimula si Joanne sa kanyang mga gawain. Sinubukan niyang iwasan si Senny sa abot ng kanyang makakaya habang abala siya sa pag-aayos ng mga unan. Sa malawak na sofa sa sala, hindi niya sinasadyang natabig ang isang maliit na vase sa side table. Mabilis niya itong sinubukang saluhin, ngunit huli na ang lahat, kumalat na ang mga bubog sa sahig. Nanginig ang mga kamay ni Joanne habang dali-dali niyang pinupulot ang bawat peraso. Takot na may makakita sa kanya, lalo na si Aura o kaya'y si Senny. Naku po, patay ako nito. Pulong niya sa sarili. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na nahiwa na pala ng isang matalas na bubog ang kanyang taliri. Tumulo ang dugo sa puting carpet. Hayaan mo na yan. Baka lalo ka lang masugatan. Nagangat ng tingin si Joanne at nakita si Wancho na nakatayo sa kanyang harapan. May pag-aalala sa mukha. Agad na kumuha ng first aid kit ang binata mula sa isang cabinet. Sir Wancho, naku, pasensya na po. Ako na po dyan. Lilinisin ko na po ito. Ako na ang bahala dyan mamaya. Ang importante, gamutin muna natin yung sugat mo. Akin ang kamay mo. Nag-aalangan man ay iniabot ni Joanne ang kanyang kamay. Dahan-dahan na nilinis ni Wancho ang kanyang sugat at nilagyan ito ng band-aid. Ang simple at magaan na pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Joanne. Kumusta na pala ang pisngi mo? Okay na ba? Nagulat si Joanne na natatandaan pa pala nito ang nangyari kahapon. Opo, okay na po. Salamat po sa pag-aalala, sir. Ngumiti si Wancho. Isang ngiti na ngayon lang nakita ni Joanne nang malapitan. Just Wancho is fine. At pasensya ka na kay Zenny ha. Minsan, mainitin lang talaga ang ulo niya. Wancho? What are you doing? At ano yan? Hinahawakan mo ang kamay ng katulong na yan? Biglang lumitaw si Senny sa may hagdanan. Ang boses niya ay matalim at puno ng selos.
Agad na binawi ni Joanne ang kanyang kamay. Zenny, nasugatan lang siya. Tinutulungan ko lang. Tinutulungan o nilalandi mo na? Ang bilis mo naman, Joanne. Kahapon ka lang sinampal, ngayon naman hinaharot mo ng boyfriend ko? Hindi po totoo yan, Ma'am Senny. Shut up! I'm not talking to you. At ikaw naman, Wancho. Kanina pa kita hinihintay sa taas. Halika na! Hinila ni Senny si Wancho paalis, ngunit bago sila tuluyang umakyat, masama nitong tiningnan si Joanne, isang tingin na nagsasabing, may araw ka rin sa akin. Naiwan si Joanne na nanginginig sa takot. Ilang sandali pa, lumipat siya sa hardin para magdilig ng mga halaman, para na rin makalanghap ng sariwang hangin at pakalmahin ang sarili. Doon niya naabutan si Doña Sarina na tahimik na nagkakape. Iha, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Opo, Ma'am Sarina. Ayos lang po ako. Ngumiti si Sarina, isang malungkot ngunit mabait na ngiti. Napansin ko, napakasipag mong bata. Taga saan ka nga ulit? Sapang Palay po. Maliit na probinsya lang po. At bakit ka napadpad dito sa Manila? Nag-alangan si Joanne na magkwento, ngunit may kung anong tiwala siyang naramdaman para sa matanda. Kailangan po kasi ng maoperahan si Lola. Nag-iipon po ako ng pera para sa kanya. Tila ba na antig ang puso ni Sarina sa narinig. Nakita niya ang senseridad at pagmamahal sa mga mata ng tilaka. You remind me of someone. Ganyan din siya. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Hindi na itinuloy ni Sarina ang kanyang sasabihin, ngunit sa ilang sandaling yun, naramdaman ni Joanne ang isang klase ng pagtanggap at ng init na hindi niya naramdaman mula nang dumating siya sa mansyon. Sa di kalayuan mula sa bintana ng kusina, tahimik na nagmamasid si Aura Gonzales. Nakiting niya ang lahat, ang pag-uusap ni Wancho at Joanne, ang tila ba malapit na ugnayan sa pagitan ni Sarina at ng bagong katulong. Nang makaalis na si Joanne sa hardin, kinuha ni Aura ang kanyang telepono at pumunta sa isang lugar kung saan walang makakarinig. Ma'am Lucila, tumawag po ako para mag-report. Ano yan, Aura? May bagong katulong po si Joanne. May kakaiba akong napapansin. Masyado siyang nagiging malapit, hindi lang po kay Sir Wancho, pati na rin po kay Doña Sarina. Kanina lang, magkausap po sila sa hardin. Parang mag-ina kung titingnan. Wika ni Aura. Natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, muling nagsalita si Lucila at ang boses niya ay mas malamig kaysa sa dati. Huwag mong alisin ang mga mata mo sa babaeng yan, Aura. Alamin mong lahat tungkol sa kanya. Ayoko ng kahit na anong hadlang sa plano ko. Understood? Yes, Ma'am Lucila. Understood. Habang ang buhay ni Joanne sa Maynila ay unti-unting nagiging komplikado, sa Sapang Palay, isang anino ng pag-aalala ang bumabalot sa maliit na bahay na kanyang iniwan. Si Shelby, hindi mapakali. Halos isang linggo na siyang walang malinaw na balita mula sa kaibigan, maliban sa isang maikling text na nagsasabing nakahanap na ito ng trabaho. Gabi-gabi, binabantayan niya si Lola Dolor na mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng gamot. Lola, ano na kayang nangyari kay Joanne doon? Sana naman, maayos lang siya. Sana hindi siya pinapahirapan ng amo niya. Pulong nito, hinawakan niya ang kamay na matanda. Payapa itong natutulog, ngunit maya-maya pa, nagsimula itong maging balisa. Gumagalaw ang mga mata nito sa ilalim ng talukap at ang kanyang bibig ay bumubuka na tila ba may gustong sabihin. Ang apoy! Malaking apoy! Ang usok! Lumapit si Shelby na nag-aalala. Hinawakan niya ang noo ng matanda. Hindi naman ito nilalagnat.
Lola, Lola, nananaginip po ba kayo? Ngunit hindi siya narinig nito. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Mas malinaw na ngayon. Ang boses nito ay puno ng takot. Huwag, maawa kayo. Ang bata, ang sanggol, umiiyak. Kinilabutan si Shelby sa kanyang narinig. Alam niyang natagpuan lang ni Lola Dolor si Joanne noong sanggol pa ito. Ngunit hindi nito kailanman ikwinento ang buong detalye. Ang kwintas, kumikinang sa dilim. Huwag mong iiwan. Babalikan ka nila. Pagkatapos sabihin yun, ay bigla itong tumahimik at muling bumalik sa mahimbing na pagtulog. Naiwan si Shelby na tulala at puno ng tanong. Apoy, sanggol, kwintas. Ang mga salitang yun ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. May mas malalim na misteryo sa pagkatao ni Joanne at ngayon niya lang ito nararamdaman. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaba, nagpasya siyang hanapin ang anumang bagay na maaaring magbigay ng kasagutan. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang baol ni Lola Dolor sa ilalim ng kama nito. Ito ang pinaglalagyan ng matanda ng mga pinakamahalaga niyang gamit. Sa ilalim ng mga lumang damit, mga sulat at ilang litrato, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit at lumang diary na ang takip ay halos matanggal na. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Karamihan sa mga nakasulat ay patungkol sa mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa paglipat niya ng mga pahina, isang entry ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang petsa, September 15, 15 taon na ang nakalilipas. Nanginig ang mga kamay ni Shelby habang binabasa ang nakasulat. September 15. Gabi ng malakas ang bagyo. Pauwi ako galing sa pamamalengke nang may marinig akong malakas na pagsabog sa may lumang kalsada malapit sa tulay. Sa takot ko, nagtago ako sa mga puno. Nakita ko ang isang kotse, magara, nasusunog. Walang katao-tao. Akala ko, multo lang ang naririnig kong umiiyak. Pero hindi. Sa tabi ng isang puno, may sanggol na umiiyak. Nakabalot sa mamahaling kumot at may suot na gintong kwintas na may letrang D. Walang ibang tao. Sinong nag-iwan ng anghel sa ganitong lugar? Dinala ko siya pauwi. Mula ngayon, siya na ang aking apo. Siya na ang aking pag-asa. Papangalanan ko siyang Joanne. Natulala si Shelby. Ang lahat ng sinabi ni Lola Dolor sa kanyang panaginip ay tugma sa nakasulat. Isang nasusunog na kotse, isang sanggol, isang kwintas. Isinara niya ang diary. Ang pag-aalala niya para kay Joanne ay mas lalo pang lumalim. Hindi lang pala simpleng inabandona ang kanyang kaibigan. Ang nakaraan nito ay konektado sa isang marahas at misteryosong trahedya. Joanne, sino ka bang talaga? Hawak ang diary. Alam ni Shelby na hindi siya maaaring manahimik lang. Kailangan niyang alamin ang totoo. Hindi lang para sa kapakanan ni Lola Dolor, kung hindi para na rin sa kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Sa bawat araw sa mansyon ay parang paglalakad sa isang minahan. Isang maling galaw lang ni Joanne ay katumbas ay isang pagsabog mula kay Seni o sa mayordoma na si Aura. Nang umagang yon, si Aura ang nasa warpath. Ano ba naman ito? Bakit may alikabok pa rin sa ibabaw ng piano? Hindi ba kayo naglilinis? Barbie! Cora, Joanne! Halika yung tatlo rito! Nagmamadaling lumapit ang tatlong kasambahay na kayuko. Tatlo-tatlo kayong naglilinis sa sala? Pero isang alikabok hindi nyo pa nakita? Ano to? Bulag-bulagan! Dahil dyan, doblehin nyo ang pag-wax ng sahig sa buong unang palapag. Ngayon na!
Walang nagawa ang tatlo kung hindi ang tumango. Habang sila ay pagod na pagod sa pagpapakintab ng sahig, hindi napigilan ni Barbie na magreklamo. Nakakainis! Grabe! Isang butil lang alikabok, kasalanan na nating lahat. Parang kasing laki na ng kasalanan ni Judas ah. True! Kala mo kung sinong perpekto, samantalang yung kilay niya hindi naman pantay. Ang sarap burahin ng isa. Napangiti si Joanne sa kabila ng pagod. Hayaan niyo na lang yun. Matatapos din naman to. Anong hayaan? No way! Kailangan nating gumantay, no? Yung patalikod, yung hindi niya malalaman na tayo ang may gawa. Naku Barbie, wag na. Baka lalo lang tayo mapahamak. Pero Joanne, isipin mo ha. Ang sarap sa pakiramdam na makaganti kahit konti lang, kahit kurot lang. Para mabawasan naman ang stress natin dito. May punto sina Barbie at Cora. Pagod na rin si Joanne sa laging pagyuko at pagtanggap na lamang ng lahat ng pang-aapi. Isang maliit na plano upang makaganti ang kanilang naisip at siguro naman hindi ito masama. Sige na nga, ano bang plano? Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Barbie. Ay simple lang. Alam naman nating lahat na 3:00 ng hapon, sagrado para kay Aura ang kanyang coffee break. At alam din nating lahat na 3 kutsarang asukal ang nilalagay niya. Oh my gosh, parang alam ko na yan. Papalitan natin ang asin yung asukal. Operation Asin is Sweet. Puno ng kaba, ngunit may kasama ring excitement. Sinamahan ni Joanne ang dalawa na isagawa ang kanilang plano. Habang abalang ibang staff sa ibang bahagi ng mansyon, dahan-dahan silang pumasok sa pantry. Si Joanne ang nagsilbing lookout sa may pintuan. Bilis Barbie, baka may makakita sa atin, kinakabahan ako eh. Kalma. Ito na. Teka lang. Paano kung mahalata niya na iba yung butil ng asin? Mas pino to eh. Huwag niyong ubusin. Ibabaw niyo lang yung asin, tapos saluin niyo ng konti para matabunan. Ay, wow! Nako naman, friend! May itinatago ka rin palang kademonyohan, ha? Ay, gusto ko yan! Matapos ang kanilang mabilis na operasyon, bumalik sila sa kanilang ginagawa na parang walang nangyari. Nang tumama na ang 3:00 sa orasan, ang tatlo ay nagkataong naglilinis ng mga halaman malapit sa mesa kung saan laging nagkakapi si Aura. Dumating si Aura, dalang kanyang paboritong tasa. Gaya ng dati, metikuloso niyang inihanda ang kanyang kape. Kumuha siya ng mainit na tubig, inilagay ang kape at kumuha ng 3 saktong kutsara mula sa lalagyan ng asukal. Hinalo niya ito at umupo. Nagkatinginan ang tatlo. Pinipigilan ang kanilang paghinga. Itinaas ni Aura ang tasa. Inamoy ang bango ng kape at dahan-dahang humigop ito. Sa unang segundo, wala itong reaksyon. Ngunit sa pangalawang segundo, ang mukha nito ay biglang namutla. Pagkatapos ay namula at pagkatapos ay parang siyang kulay ube. Ay, putik ano to! Ang alat! Tubig! Puisit! Mabilis nitong naibuga ang kape sa paso ng halaman. Ubo siya ng ubo na parang hindi na makahinga. Agad na lumapit ang tatlo sa kanilang pinaka-inosenteng mukha. Hala Mayordoma! Anong nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Baka po may lason yung kape, madam. Napanood ko po yan sa TV. Tatawag na po ba kami ng ambulansya? Hindi to lason. Asin ito. Sino naglagay ng asin sa asukal? Sino? Galit na tumingin si Aura sa paligid. Ngunit wala siyang makitang ebidensya. Padabog siyang umalis para uminom ng tubig. Habang nagbabantang hanapin at parurusahan ang may gawa noon. Nang mawala na si Aura sa kanilang paningin, hindi napigilan ng tatlo. Tumakbo sila papunta sa likod ng hardin at doon humalakhak ng malakas. Success! Uy, nakita niyo yung mukha niya? Priceless!
Para siyang kumain ng 1 kilong asin, ano? Pati si Joanne ay hindi na napigilan ang pagtawa. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang maliit na pagganti, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking tagumpay. Yon ang araw na nalaman niyang kahit ang pinakamadilim na lugar, basta't may kasama kang kaibigan, palaging may dahilan para ngumiti. Habang sina Joanne, Barbie at Cora ay panandaliang nagdiriwang sa kanilang maliit na tagumpay sa mansyon, sa sapang palay, ang misyon ni Shelby ay seryosong nagsisimula na. Hawak ang lumang diary ni Lola Dolor. Alam niyang ang unang hakbang ay alamin ang official record ng aksidenteng nabanggit dito. Sa himpilan ng pulisya sa kanilang bayan ay maliit lamang. Iilang lamesa, isang bentilador ang umuugong at ang mga pader na bakas ng kalumaan. Kabadong lumapit si Shelby sa desk officer. Magandang umaga po. May itatanong lang po sana ako. Ano yun? Tanong ng pulis na hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa binabasang dyaryo. Gusto ko po sanang malaman kung may record po kayo ng isang car accident na nangyari. Mga 15 taon na pong nakalilipas. Dito po malapit sa may tulay. Sa wakas ay nag-angat ng tingin ang pulis. Nakakunot ang noo nito. 15 taon? Naku, matagal na yun. Ang mga lumang file ay nasa bodega na. Kung hindi pa kinain ng anay, baka inabag na. Bakit mo naman naitanong? May personal lang po akong hinahanap na impormasyon. Importante po sana. Pasensya na, pero hindi ganoon kadaliga. Mahalugkat ang ganoong kalumang file. Marami kaming trabaho dito. Akmang tatalikod na sana si Shelby. Puno ito ng pagkadismaya ng isang matandang janitor na nagwawali sa malapit ang nagsalita. Yung aksidente pa ng Santillan ang tinutukoy mo? Yung nasunog na magarang kotse? Mabilis na lumingon si Shelby. Opo, yun na nga po. May alam po ba kayo doon? Ay, kauntin lang. Ang natatandaan ko si Kapitan Morales ang may hawak ng kasong yawn. Pero matagal nang retirado si Kapitan. Nakatira na lang doon sa may bandang bukid. Isang bagong pag-asa ang nabuhay sa puso ni Shelby. Agad niyang hiningi ang direksyon papunta sa bahay ng retiradong kapitan. Sa bahay ni Kapitan Morales ay simple lang, gawa sa kahoy at napapalibutan ng mga tanim na gulay. Naabutan ni Shelby ang matanda na nag-aayos ng kanyang mga paso. Ang dating matikas na kapitan ay isa na ngayong lolo na may maputing buhok, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay naroon pa rin. Kapitan Morales. Ako nga. Ano kailangan mo? Ako po si Shelby. Pasensya na po sa abala. May gusto lang po akong itanong. Tungkol po sa isang lumang kaso. Ang aksidente po ng mga Santillan. Biglang nagseryoso ang mukha ng matanda. Ibinaba nito ang kanyang pandilig. Bakit mo binubuhay ang kasong yan? Matagal na nga nakalibing yan. Isang aksidente. Case closed. Inilabas ni Shelby ang diary ng Lola Dolor at ipinakita ang entry. Dahil pong sanggol na natagpuan sa tabi ng nasunog na kotse ay ang kaibigan ko. Nasa panganib po yata siya ngayon. Tiningnan ni Kapitan Morales sa Shelby ng matagal. Tila ba sinusuri nito ang kanyang pagkatao. Nang makita ang sensiridad sa mata nito, bumuntong hininga ito at inanyayahan siyang umupo sa isang bangko. Ang totoo, hindi ako naniniwala na simpleng aksidente lang yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Masyadong malinis. Masyadong mabilis isinara ang investigasyon. May mga utos na galing sa itaas, mula sa Maynila, na itigil na ang lahat.
May mga ebidensya na bigla na lang nawala. Mga testigo. Isang mangingisda na nagsabi nga may isa pa siyang nakitang sasakyan na paalis sa lugar na yon. Pero kinabukasan, binawi niya ang testimonya niya. Takot na takot. Hindi makapaniwala si Shelby sa kanyang naririnig. Ibig sabihin, may cover up na nangyari? Gano'n na nga. Wala akong nagawa noon. Bata pa akong kapitan at malalaking tao ang nagpatigil sa akin. Pero hindi ako tumigil mag-imbestiga ng sarili ko. Tumayo ang matanda at pumasok sa kanyang bahay. Pagbalik nito ay may dala na itong isang luma at manipis na folder. Eto, mga kopya ng sarili kong notes tungkol sa kaso. Hindi ito opisyal. Pero nandyan ang lahat ng duda ko. Mga pangalan ng posibleng sangkot. At ang plate number ng sasakyang nakita ng mangingisda bago niya ito binawi. Ingatan mo yan. Nanginginig na tinanggap ni Shelby ang folder. Salamat po, Kapitan. Maraming salamat po. Mag-iingat ka. Kung tama ang hinala ko, hindi lang basta-bastang tao ang binabangga mo. Mapanganib sila. Umalis si Shelby sa bahay ni Kapitan Morales na may dalang takot, ngunit may dala ring mas matinding determinasyon. Hawak niya na ngayon ang isang piraso ng katotohanan at gagamitin niya ito para protektahan si Joanne kahit na ano pa ang mangyari. Lumipas ang ilang araw at unti-unting naramdaman ni Joanne ang isang kakaibang pagbabago sa mansyon. Si Juancho ay palaging mabait sa kanya kapag nakakasalubong niya, habang si Senny naman ay tila ba nag-iipon ng galit sa bawat tingin na ibinibigay sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pakikitungo sa kanya ni Doña Sarina. Isang hapon, habang nag-aayos si Joanne sa library, ipinatawag siya ni Doña para sa personal nitong sitting room. Ito ay isang silid kung saan si Aura Gonzales lang ang madalas na pinapapasok. Joanne, halika. Pumasok ka. Puno ng pagtataka, pumasok si Joanne. Nakaupo si Sarina sa harap ng isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang luma at magandang jewelry box na yari sa kahoy. May ipapakiusap ako sa iyo. Matagal-tagal na rin mula nung huli kong nalinis ang mga ito. Ang mga alaala, kailangan ding alagaan, hindi ba? Tulungan mo ko. Maingat na binuksan ni Sarina ang kahon. Tumambad sa paningin ni Joanne ang kumikinang na alahas, mga hikaw, singsing at pulseras, habang isa-isa nilang pinupunasan ang mga ito gamit ang isang malambot na tela. Ikwinento ni Sarina ang pinagmulan ng bawat isa. Ito, regalo sa akin ni Billy nung unang anniversary namin. At ito naman, pamana pa ng lola ko. Para kay Joanne, ang marinig ang mga kwentong parang pagbubukas ng isang libro ay puno ng pagmamahal at masayang alaala. Sa mga sandaling yun, hindi niya naramdaman na isa siyang kasambahay. Pagkatapos, may isang espesyal na alahas na kinuha si Sarina mula sa isang lihim na compartment ng kahon. Isang simple, ngunit eleganteng kwintas na may pendant na letrang D na napapalibutan ng maliliit na diamante. At ito naman, ito ang pinaka-espesyal sa lahat. Ipinagawa ko ito para sa anak ko, si Diana. Noong ipinanganak siya, balak ko sanang ibigay ito sa kanya, sa kaniyang debut. Hinawakan ni Sarina ang kwintas na tila ba hawak niya ang puso ng kanyang anak. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumulo sa kanyang kamay. Hawakan mo, iha. Punasan mo ng maigi. Nanginig na kinuha ni Joanne ang kwintas.
May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman nang madampi ito sa kanyang palad. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na para bang matagal niya na itong pagmamay-ari. Pakiramdam ko, magugustuhan ka ng anak ko. Magaan ang loob ko sa'yo, Joanne. Sa labas ay bahagyang nakaawang ang pinto. Nakatayo si Senny. Dumating siya para sunduin si Juancho. Ngunit narinig niya ang boses ni Sarina mula sa sitting room. Puno iyon ng kuryosidad. Sumilip siya at nakita niyang nagpaapoy sa kanyang dugo. Si Joanne, ang katulong, hawak-hawak ang pinaka-importanting alahas ng pamilya, habang si Sarina ay nakangiti dito na para itong tunay na anak. Para kay Senny, ito na ang huling patunay. Hindi lang ang atensyon ni Juancho ang inaagaw ni Joanne, kung hindi pati na rin ang ina nito. Tahimik siyang umatras at ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit at inggit. Kailangan niya nang kumilos. Hinanap niya si Juancho at natagpuan ito sa balkonahe. Juancho, kanina pa kita hinahanap. Zenny, mabuti't nandito ka. We need to talk. May kung anong kabang naramdaman si Senny sa tono ng salita ng binata. I don't think this is working anymore. Palagi na lang tayo nag-aaway. Palagi ka na lang galit. Maybe it's time we stop seeing each other. Iyon na ang kinakatakutan ni Senny, ngunit hindi siya papayag. What? No, Juancho, please. Don't do this. Dahil ba sa katulong na yon? Dahil ba sa kanya? Itatapon mo na lang ang lahat na pinagsamahan natin? Hindi lang dahil sa kanya, Zenny. Dahil sa atin. Nagbago ka na. Magbabago ako. Promise. Just, please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang huling pagkakataon. Let's have dinner tomorrow. Just the two of us. Kung pagkatapos nun, gusto mo pa rin umalis din, tatanggapin ko na. Nag-alinlangan si Juancho. Ang kahinaan niya ay ang kanyang mabuting puso. Ayaw niyang masakta ng babae. Dahil sa pag-iyak ng dalaga ay bumigay siya. Okay, one last chance. Yumakap si Senny ng mahigpit. Ngunit sa ibabaw ng balikat ni Juancho, ang mga luha ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang tinging nagbabadya ng hindi magandang mangyayari. Nang gabing yun, mag-isa si Senny sa kanyang kwarto. Hindi siya umiiyak. Ang nasa isip na lamang niya ay ang kanyang plano. Isang huling pagkakataon. Gagamitin niya iyon para tuluyang alisin si Joanne sa kanyang buhay. Kailangan niyang patunayan sa lahat, lalo na kay Juancho, na si Joanne ay isang ahas, isang magnanakaw at hindi nararapat sa mansyon na yun. Kinabukasan, ang bigat ng tensyon sa mansyon ay halos nahihipo na sa kapal. Ito ang araw ng huling pagkakataon ni Senny at isasagawa niya ang kanyang plano. Inaabangan niyang sandali na si Joanne na naglilinis sa sala kung saan naroroon din si Juancho at nagbabasa ng libro. Dala ang ninakaw na kwintas mula sa jewelry box ni Sarina. Pumasok si Senny sa sala na parang isang bagyo. Magnanakaw! Ang kapal na mukha mo! Gulat na napatingin sina Joanne at Juancho sa kanya. Itinaas ni Senny ang kwintas para makita ng lahat. Aminin mo na! Ninakaw mo to mula sa kwarto ni Tita Serena! Hindi ba? Nakita kitang hawak mo to kahapon! Namutla si Joanne. Totoong hawak niya yung kahapon, pero ibinalik niya. Hindi po totoo yan, Ma'am Senny. Ipinahawak lang po sa akin ni Ma'am Serena para linisin. Zenny, teka. Let's calm down. Baka naman nagkakamali ka lang. Nagkakamali? Juancho, kitang-kita ko. At ngayon nawawala ito sa lalagyan.
Obviously, siya ang kumuha. Anong gagawin mo dito, Joanne? Ibebenta mo? Para may pampagamot ka sa lola mo? Ang mga salita ni Senny ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Joanne. Hindi ko po magagawa yan. Pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Kung hindi mo ninakaw, bakit ka natatakot? Halika, patunayan mo sa akin. Walang pakundangang hinablot ni Senny ang braso ni Joanne at kinalad ka dito palabas ng mansyon patungo sa hardin. Sumunod si Juancho, sinubukang awatin ang kasintahan. Zenny, ano ba? Stop this! Nasasaktan na siya! Nakarating sila sa isang bahagi ng hardin kung saan may isang bagong patch ng putik dahil sa pagdilig kaninang umaga. Itinulak ni Senny si Joanne na naging dahilan para matumba ito malapit sa putikan. Tingnan natin kung gaano ka kadesperada. Wika niya habang iwinawasiwas ang kwentas. Ang mga bagay na para sa mayayaman ay hindi para sa mga basurang tulad mo. Nararapat lang ito sa putikan na tulad mo. Isang mabilis na galaw, inihagis ni Senny ang kumikinang na kwintas. Lumagpak ito sa gitna ng putik. Namilog ang mga mata ni Joanne sa takot at panghihinayang. Ang ala-alang yun ni Diana, ngayon ay nasa putik na. Ayan! O ano ngayon? Gusto mo ulit makuha? Gusto mong patunayan na mahalaga yan sa'yo? Sige, kunin mo! Tumingin si Senny kay Joanne na may ngiting demonyo sa kanyang labi. Pero gamit ang bibig mo. Zenny, tama na! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sinubukan ni Juancho na harangin si Senny, ngunit puno ng galit ang dalaga. Itinulak niya si Juancho palayo. Huwag ka ngang makialam dito, Wancho. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang magnanakaw na to. Sinunggaban ni Senny ang buhok ni Joanne at pilit na idinidiin ang ulo nito pababa, papalapit sa putik. Nagpumigla si Joanne, umiiyak na nagmamakaawa. Ma'am, parang awan niyo na po. Huwag po. Ano ba? Kunin mo! Sinabi kong kunin mo! Anong ibig sabihin nito? Isang malakas at makapangyarihang boses ang pumunit ng tensyonadong eksena. Nakatayo sa may pintuan ng hardin si Doña Sarina. Ang kanyang muka ay hindi maipinta sa tindi ng galit na nakikita ng kanyang mga mata. Natigilan si Senny, agad niyang binitiwan si Joanne. Tita, mabuti po dumating kayo. Si Joanne po, nahuli ko siya. Ninakaw niya ang kwintas ni Diana. Ayan po tinapon niya sa putik. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Sarina ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa umiiyak na si Joanne at pagkatapos ay lumapit kay Senny na may nanlilisik na galit. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Bitawan mo siya! Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. Dahan-dahang tinulungan ni Sarinang makatayo si Joanne. Pagkatapos, humarap siya kay Senny na namumutla na sa takot. Lagi mong sinasabi na galing ka sa respetadong pamilya. Pero ang ugali mo, mas masahol pa sa hayop. Walang babala, hinablot ni Sarina ang buhok ni Senny. Sa kabila ng kanyang edad, ang lakas niya ay nakakagulat. Tita, what are you doing? Kung ganyan ang pagtrato mo sa isang bagay na nasa putik, nararapat lang na tikman mo rin. At sa isang malakas na puwersa, isinalampak ni Sarina ang mukha ni Senny sa putikan. Napahiyaw si Senny sa gulat at pandidiri. Naiwan si Juancho at Joanne na parehong hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan, habang si Sarina nakatayo na parang isang reyna, katatapos lang na maglapat ng kanyang hatol. Ang katahimikan ay bumalot sa hardin. Pagkatapos ng ginawa ni Sarina ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Si Senny, nakaluhod sa putik, hindi makapaniwala sa nangyari.
Si Juancho ay natigilan, hindi alam kung anong dapat sabihin o gawin. Dahan-dahang binalingan ni Sarina si Joanne na patuloy pa rin sa tahimik na pag-iyak. Ang galit sa mukha ng matanda ay napalitan ng awa at pag-aalala. Iha, tahan na. Halika, tumayo ka. Wala nang mananakit sa'yo habang nandito ako. Inalalayan niyang tumayo si Joanne habang pinupunasan niya ng kanyang panyo ang mga luha at putik sa mukha ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kwintas na nasa lupa. Juancho, kunin mo ang kwintas. Agad na sumunod ang binata. Kinuha niya ang alahas mula sa putik at pinunasan nito gamit ang sariling panyo bago ito iniabot sa kanyang ina. Habang ginagawa ito, patuloy naman si Sarina sa pag-aayos kay Joanne. Hinawi niya ang buhok na tumatakip sa mukha nito at sa paghawi niya sa buhok sa may batok, isang bagay ang nakita niya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na balat, isang balat na hugis kalahating buwan. Kasabay nito, iniabot ni Juancho ang malinis na kwintas. Kinuha ni Sarina sa nanginginig na mga kamay. Tumingin siya sa pendant ng may letrang D. Pagkatapos ay sa balat sa batok ni Joanne. At pagkatapos sa mga mata ng dalaga na puno ng pagtataka. Ang koneksyon, ang pamilyar na pakiramdam, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi maaari. Ang balat na yan. Saan mo nakuha ang balat na yan? Po, pinanganak po akong may ganito, Ma'am Sarina. Sabi po ng lola ko. Ang mga mata ni Sarina ay napuno ng luha. Binitiwan niya ang kwintas at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Joanne. Diana! Ang pangalan ay binibigkas niya na parang isang dasal, isang tanong, isang pag-asa. Sino po si Diana? Hindi napigilan ni Sarina ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang naguguluhang dalaga at doon bumuho sa mga luhang 15 taon niya nang kinikimkim. Anak ko! Ikaw ang anak ko! Buhay ka, Diana! Anak ko! Sa gilid, si Senny na nakatayo na puno pa rin ng putik ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at kanyang naririnig. Ano? Tita? Ano pong sinasabi niyo? That's impossible! Isa siyang sinungaling. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Isa siyang impostor. Binitawan ni Sarina si Joanne at humarap kay Senny. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nakakatakot na galit. Guard! 2 security guard ang mabilis na lumapit. Palabasin ang babaeng ito sa pamamahay ko! Kunin niyo ang lahat ng gamit niya at itapon sa labas. At siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa lupang ito. Ngayon din! No! Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Juancho, honey, do something! Ngunit si Juancho ay nakatayo lang doon, tulala. Ang kanyang isip ay lumilipad. Si Joanne ay si Diana, ang nawawalang tagapagmana. Ang babaeng unti-unti nang minamahal niya ay ang tunay na anak ng kanyang ina. Kung ganon, sino siya? Isang hamak na ampon, isang pamalit lamang. Walang awang kinaladkad ng mga guard si Senny palabas ng hardin habang ito ay nagsisisigaw at nagbabanta. Sa di kalayuan, nagmamasid si Aura Gonzales. Ang kanyang muka ay namumutla sa gulat at takot. Nakita niya ang lahat. Nang makita niyang papasok sa mansyon si Sarina habang akay-akay. Ang umiiyak, ngunit naguguluhan pa rin na si Diana. Mabilis siyang tumalikod at nagtago. Kinakabahang kinuha ang kanyang telepono at nanginginig na pinindot ang numero ni Lucila. Ma'am Lucila, may problema po tayo. Isang malaking problema. Ano yun, Aura? Magsalita ka ng maayos. Ang babae po, si Joanne. Siya po si Diana.
Ang anak po ni Doña Sarina. Nakita niyo po ang balat at ang kwintas. Alam na po niya ang lahat, ma'am. Alam na po niya. Bumalik ang tingin ni Aura sa loob. Si Sarina, yakap-yakap ang kanyang tunay na anak at si Juancho, nakatingin sa kanila mula sa malayo. Ang mukha ay nagpapakita ng isang komplikadong emosyon. Magkahalong saya para sa ina, pagkalito at isang bagong sakit na ngayon niya palang nararamdaman. Ang pamilyang akala niya ay sa kanya ay bigla na lamang nagkaroon ng bagong miyembro ng tunay na tagapagmana. Dinala ni Sarina si Joanne sa loob ng library, ang parehong silid kung saan niya laging tinititigan ang litrato ng kanyang pamilya. Mahigpit ang kanyang hawak sa kamay ng dalaga. Tila ba natatakot na kapag binitawan niya ito ay muli itong mawawala. Si Juancho ay sumunod sa kanila. Tahimik na nakatayo sa may pintuan. Pinoproseso pa rin ang lahat. Diana, anak, hindi mo alam kung gaano katagal kitang hinintay. Akala ko, hindi ka na babalik sa akin. Puno ng pagmamahal ang bawat salita ni Sarina, ngunit si Joanne ay puno ng pagkalito at pagkabigla. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ma'am Sarina, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong ninyo. Pero nagkakamali po yata kayo. Hindi po ako si Diana. Kumunot ang noo ni Sarina. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang balat mo. Ang kwintas. Nararamdaman ko. Isang ina ang nagsasabi sa'yo. Ikaw ang anak ko. Ang pangalan ko po, Joanne Ramirez. Lumaki po ako sa Sapang Palay. Sa pag-aaruga po ni Lola Dolor, imposible po ang sinasabi ninyo. Puno ng respeto, ngunit may diin ang kanyang pagsasalita. Sa kabila ng lahat, ayaw niyang paasahin ang isang ina na puno ng pag-asa, lalo na kung hindi naman pala ito totoo. Pero ang mga mata mo, kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Nakita ni Juancho ang hirap sa magkabilang panig, ang desperasyon ng kanyang ina at ang pagkalito ni Joanne. Nagpasya siyang mamagitan. Ma, Joanne, may isang paraan lang para malaman natin ang katotohanan at matapos na ang lahat ng pagdududa. Tumingin silang dalawa sa kanya. Kailangan nating kumuha ng DNA test. Ang mga salitang yun ay parang humawi sa makapal na ulap ng emosyon sa silid. Ito ang lohikal na hakbang. Agad na sumang-ayon si Sarina, puno ng kumpiyansa sa magiging resulta. Sa Joanne naman, kahit kinakabahan ay pumayag na rin. Ito na rin ang paraan para malaman niya na hindi lang para sa kapakanan ni Sarina, kung hindi para na rin sa sarili niyang pagkatao. Kung ganun, tatawag ako sa ating family doctor. Kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon. Samantala, sa villa kung saan nagtatago si Lucila, ang balitang natanggap niya mula kay Aura ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang perpektong mundo. Pagkatapos ng tawag, ibinato niya ang kanyang telepono sa pader. Hindi! Hindi pwede! Pagkatapos ng 15 taon, hindi siya pwedeng basta nalang bumalik at sirain ang lahat! Ang kalmadong kontrabida ay naglaho. Napalitan nito ng isang babaeng nasa bingit ng pagkasira ng ulo. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang sala na parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Alam niyang isang DNA test lang ang kailangan para gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ngayon din. Muli niyang tinampot ang inihagis na telepono at tinawagan si Aura. Ang boses niya ngayon ay hindi na nagpapanik. Ito ay malamig, matalas at puno ng panganib. Aura, makinig kang mabuti. Ang plan B, ngayon na magsisimula. Wala nang atrasan nito.
Ano pong gagawin natin, ma'am? Kailangan kong makaalis ng bansa, kasama si Billy, bago pa man lumabas ang resulta ng anumang test. At ang babaeng yan, kailangan nating siguraduhin na hindi siya magiging problema, kahit kailan. Naiintindihan mo? Ang ibig sabihin ni Lucila ay malinaw. Hindi na ito simpleng paninira lang. Buhay na ang kailangang kapalit. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Lucila at isinuot muli ang kanyang maskara ng pagiging isang mapagmahal na asawa. Pumasok sa silid kung saan nagbabasa si Billy. Mahal, I have bad news. Ano yun? May emergency ang pamilya ko sa Europa. Ang kapatid ko na aksidente. Kailangan nating umalis ngayong gabi. Nagulat si Billy sa biglaang balita. Ngayong gabi? Biglaan naman yata. Paano ang mga gamit natin? Ako nang bahala. I'm sorry, mahal. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo. Ang importante makaalis na tayo agad. Please, trust me. Hinawakan niya ang kamay ni Billy. Gaya ng dati, ang lalaking wala sa sariling alaala ay tumangulang at nagtiwala sa babaeng kaharap niya. Nang gabing yun, habang ang isang doktor ay maingat na kumukuha ng DNA sample mula sa isang umaasang si Sarina at sa isang kinakabahang si Joanne, sa kabilang bahagi ng syudad, si Lucila ay abala sa pag-iimpake ng mga maleta at pag-book ng 2 one-way ticket. Ang katotohanan ay papalapit na, ngunit ang kasinungalingan ay naghahanda ng tumakas at handa na itong pumatay para lamang makalaya. Sa maliit na bahay sa Sapang Palay, hindi mapakali si Shelby. Nakakalat sa kanyang harapan ang mga kopya ng mga lumang file mula kay Kapitan Morales at ang diary ni Lola Dolor. Habang binabasa niya mga detalye, ang mga nawawalang testimonya, ang plate number ng kahina-hinalang sasakyan at ang mga pangalan ng mga taong posibleng konektado at isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kaibigan niya ay hindi lang basta nawawalang anak, isang milyonaryo. Siya ang nag-iisang survivor ng isang krimen na may makapangyarihang taong nagtago. Kinuha niyang kanyang luma at may gasgas na cellphone. Kailangan niyang makausap si Joanne. Kailangan niya itong mabalaan. Mabilis niyang tinawagan ang numero nito. 1 ring, 2, 3, ngunit walang sumasagot. Samantala, sa loob ng mansyon, si Joanne o Diana, gaya ng tawag sa kanya ngayon ni Sarina, ay nasa isang magara at malawak na kwarto na hindi kailanman inakalang matutulugan. Katatapos lang kumuha ng DNA sample ng doktor, si Sarina ay ayaw umalis sa kanyang tabi. Dito ka na matutulog, anak. Pinalagyan ko na ng mga bagong damit ang iyong aparador. Anything you need, just tell me. Huwag ka na muna mag-isip ng kahit na ano. Dito ka lang sa tabi ko. You're safe now. Sa isang mesa sa gilid ng kwarto, ang luma niyang cellphone ay tahimik na umiilaw. Tumawag si Shelby, ngunit si Joanne ay masyadong pagod, bigo at puno ng halo-halong emosyon para pansinin pa ito. Ang tanging gusto niya lang ay makatulog at umasang pagising niya ay isa lamang itong kakaibang panaginip. Puwisit, bakit hindi niya sinasagot? Paulit-ulit na sinubukan ni Shelby, ngunit wala pa ring nangyari. Napasabunot na siya sa sariling buhok dahil sa pagkadismaya. Inisip niyang baka kinuha ang telepono kay Joanne o baka may masamang nangyari. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, bigla niyang naalala ang isang maliit na papel na ibinigay sa kanya ni Joanne bago ito umalis. Teka, yung numero daw ng mga kaibigan niya. Hinalungkot niya ang kanyang wallet at nakita niyang isang lukot na papel. Nakasulat dito, Barbie at Cora, secret HQ number. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ito.
Sa kabilang dako, sa masikip na kwarto ng mga kasambahay, nagbubulungan sina Barbie at Cora patungkol sa mga kaganapan. Te, totoo kaya? Si Joanne, si Diana? Ay, grabe. Parang teleserye ba? Kung totoo man yun, deserve niya yun, no? Pero natatakot ako para sa kanya. Nakita mo ba yung tingin ni Aura kanina? Para siyang papatay ng tao. Biglang tumunog ang isang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Nagkatinginan sila. Sino naman kaya yan? Baka maniningil na ng utang mo sa tindahan, ha? Sira ka talaga, sige na, sagutin mo na. Kinuha ni Barbie ang telepono. Hello? Barbie's Beauty Parlor and Salon. How can I help you? Hello, sino to? Ito ba yung mga kaibigan ni Joanne? Si Sophie to. Kailangan ko siya makausap. Emergency. Agad na nagseryoso ng mukha si Barbie. Shobe? Ay, ikaw yung best friend niya sa probinsya. Ay, teka. Bakit parang natataranta ka? Hindi ko siya makontak. Kumusta siya dyan? Ligtas ba siya? Akin na nga, kausapin ko. Inagaw ni Cora ang telepono. Shobi, si Cora to. Naku, mahabang kwento. Pero oo, nagkaroon ng malaking gulo dito. Buhay daw siyang tagapagmana. Pero Shobi, mukhang delikado. Kakaiba ang mga pangyayari. Naramdaman ni Shobi ang takot sa boses ng kausap. Kailangan niyang sabihin ang kanyang nalalaman. Makinig kayo. May nalaman ako tungkol sa aksidente ng pamilya noon. Hindi yun aksidente. May nagplano noon. May mga tao siyang gustong mawala. Pakiusap. Huwag niyong iwanan si Joanne. Bantayan niyo siya. Natahimik ang dalawang dalaga. Ang simpleng chismis ay naging isang bagay na mas seryoso at mas nakakatakot. Ay, Diyos ko. Chobe, kung ano man niyang alam mo, kailangan mong pumunta dito. Ngayon din. Oo nga, Shobi. Magkita kayo ni Joanne. Kailangan niya ng tulong. Bilisan mo. Pagkatapos ng tawag, hindi na naisip pa ni Shobi. Malinaw na ang kailangan niyang gawin. Kinuha niyang folder mula kay Kapitan Morales at ang diary ng kanyang lola Dolor at inilagay sa isang bag. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na si Lola Dolor. Lola, babalik po ako. Pangako, iuuwi ko po si Joanne ng ligtas. Nag-iwan siya ng sulat sa kanilang kapitbahay. Napakitingnan muna ang kanyang lola. Pagkatapos noon, tumakbo siya palabas ng bahay, patungo sa sakayan ng bus. Sa ilalim ng madilim na gabi, nagsimula ang kanyang biyahe patungo sa Maynila. Hindi na lamang siya isang kaibigan na nag-aalala. Isa na siyang tagaprotekta na hinahabol ang oras para iligtas ang kanyang reyna. Ang gabi, pagkatapos makuha ang kanilang DNA samples, ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Para kay Sarina at Diana, ito ay isang gabi ng pag-asa. Para kay Juancho, isang gabi ng paghahanap sa sarili. Ngunit para kay Aura Gonzales, ito ang hudyat para isagawa ang huling utos ni Lucila. Sa kadiliman ng hating gabi, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, tahimik na pumasok si Aura sa utility room. May kinuha siyang wire cutter at isang lighter. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag at nagtungo sa tapat ng pintuan ng kwarto kung saan natutulog si Diana. Maingat niyang isinarang coating ng isang dekuryenteng kawad na nakakonekta sa ilaw sa labas ng kwarto at sinindihan ang isang piraso ng basahan na inilagay niya malapit dito. Hindi niya planong sunugin ang buong mansyon. Ang kailangan niya lang ay sapat na usok para gumawa ng gulo. Samantala, sa bus na bumabiyahe sa kahabaan ng highway, hindi maidlip si Shobi. Yakap-yakap niya ang kanyang bag na naglalaman ng mga ebidensya. Bawat kilometrong papalapit siya sa Maynila ay mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Malapit na ako, Joanne. Konting tiis na lang. Babantayan kita. Isang malakas na tunog ng smoke alarm ang gumising sa buong mansyon. Sunog!
Ang sigaw ni Barbie ay nagpataranta sa lahat. Nagising si Diana sa makapal na usok na pumapasok sa ilalim ng kanyang pinto. Umuubo siyang lumabas ng kwarto kung saan sinalubong siya ng nagkakagulong mga staff. Diana, anak! Ma'am Diana! Sabay na tumakbo sina Sarina at Wancho palapit sa kanya. Niyakap ni Sarina ang anak, sinubukang protektahan nito mula sa kaguluhan habang ang ibang staff ay abala sa pag-aapula ng apoy. Gamit ang fire extinguisher, lumapit si Aura kay Diana. Ang mukha nito ay puno ng peking pag-aalala. Ma'am Diana, delikado po dito. Baka lumaki ang apoy. Sumama na po kayo sa akin sa likod. Sa service exit, doon po tayo dumaan para mas mabilis at ligtas. Wika ni Aura. Akmang susunod ang nalilitong si Diana. Ngunit biglang humarang sa kanilang harapan sina Barbie at Cora. Naalala nilang babala ni Shobi. Oy, teka lang! Aura, bakit sa service exit? Ang utos ay magtipon-tipon sa main hall. Oo nga. Tsaka bakit ba siya inilalayo kay Ma'am Sharina? Hindi ba dapat magkakasama tayo? Nanlaki ang mga mata ni Aura. Hindi niya inaasahan ang pagtutol ng tilawa. Ano bang pinagsasasabi niyo? Mas alam ko ang protocol dito. Tumabi kayo! Ngunit hindi gumalaw sina Barbie at Cora. Hinarangan nila si Diana na parang mga tunay na bodyguard. Hindi kami aalis sa tabi niya. Nakita ni Aura ang papalapit na sina Sarina at Wancho. Alam niyang bigo na ang kanyang plano. Sa isang mabilis na pagbabago ng ekspresyon, muli siyang ngumiti. Naisip ko lang naman kung anong mas mabilis. O sige kung ganon, doon na tayo sa main hall. Mabilis na naapula ang apoy. Napag-alaman na isa lang itong maliit na electrical issue. Ngunit ang insidente ay nag-iwan ng malaking tanong sa isip ni Sarina at Wancho. Nang malapitan na sila ni Barbie at Cora kasama si Diana, agad na nagsalita ang mga ito. Ma'am Sarina, pasensya na po pero kahina-hinala po talaga si Aura. Pilit niya pong dinadala si Ma'am Diana sa madilim na exit. Tsaka tumawag po sa amin yung kaibigan ni Ma'am Diana mula sa probinsya, si Shobi po. Ang sabi niya, nasa panganib daw po si Ma'am Diana. Nagkatinginan sina Sarina at Wancho. Ang sunog, ang babala, ang kakaibang kilos ni Aura, ang lahat ay konektado. Hindi ito isang aksidente. May gustong manakit sa anak ko. Dito mismo sa loob ng pamamahay ko. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Aura na ngayon ay nagkukunwaring abala sa pag-uutos sa ibang mga staff. Kinaumagahan, kasabay ng pagsikat ng araw, huminto ang isang bus sa terminal. Bumaba mula rito si Shobi, pagod sa biyahe, ngunit gising na gising ang diwa. Hawak ang kanyang bag, hinarap niya ang magulong syudad ng Maynila. Sa mansyon, ipinag-utos ni Sharina sa mga guard na isara ang lahat ng gate. Walang sino man ang pwedeng pumasok o lumabas nang wala siyang pahintulot. Ang kaaway sa labas ay nakarating na, habang ang kaaway sa loob ay nakakulong na ngayon. Kasama nila, ang huling pagtutuos ay hindi na maiiwasan. Kinaumagahan, isang selyadong sobre mula sa ospital ang dumating sa mansyon. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Sa library, magkakasamang nakatayo sina Sarina, Diana, Wancho, at ang kanyang tapat na kaibigang sina Barbie at Cora. Nanginginig ang kamay ni Sarina habang iniaabot ito kay Wancho. Ikaw nang bumasa, anak. Hindi ko kaya. Dahan-dahang binuksan ni Wancho ang sobre. Ang bawat galaw niya ay mabagal. Bawat segundo ay puno ng tensyon. Kinuha niyang papel at binasa ng malakas ang salitang magpapabago sa kanilang lahat. The DNA analysis confirms a 99.99% probability of a maternal relationship between Zarina Santillan
and the subject known as Joan Ramirez. It's a match. Ma, siya nga. Sabay na napabuntong hininga ang lahat sa narinig na resulta at pagkatapos katahimikan. Binasag ito ng isang malakas na paghikbi mula kay Sarina. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan sa loob ng 15 taon ay malaya nang dumadaloy. Diana, anak ko, totoo nga. Niyakap niya si Diana ng mahigpit na parabang sa pagyakap na yun ay mabubura ang lahat ng mga taon na sila'y magkahiwalay. Ngunit ang bigat ng nakaraan at ang biglang bugso ng kaligayahan ay naging sobra para sa kanyang katawan. Bigla siyang namutla, napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak sa mga braso ni Juancho. Ma! Tulong! Pagkababa ni Shelby sa terminal, ang una niyang ginawa ay tawagan ng kanyang mga kontak sa loob na sina Barbie at Cora. Barbie, Cora, si Shelby to. Nasa Maynila na ako. Nasaan kayo? Anong address? Chubby, ay naku, buti tumawag ka. Si Doña Sharina hinimatay. Dumating na kasi yung resulta. Papunta kami ngayon sa St. Luke's. Isinama na rin namin si Aura. Hindi namin pwedeng iwanan. Ano? Sige, susunod ako dyan. Agad na pumara ng taxi si Shelby. Manong, St. Luke's po. QC, emergency lang po, pakibilisan. Dahil sa impormasyong ito, diretsong nagtungo si Shelby sa ospital kung saan naganap ang lahat ng sumunod na eksena. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Lucila ay palakad-lakad sa kanyang sala. Hawak ang telepono. Hindi niya makontak si Aura. Puiset! Bakit hindi siya sumasagot? Sumagot ka! Sa bawat hindi nasasagot na tawag, mas lalo siyang natataranta. Alam niyang may nangyari ng masama. Magbihis ka. Aalis na tayo. Saan tayo pupunta? Sa airport. Bilisan mo. Sa kanilang pagmamadali, si Lucila mismo ang nagmaneho. Sa kanyang pagpapatakbo ay mabilis at walang ingat, dala na rin ng panig. Sa isang intersection, hindi niya napansin ang isang pulang ilaw, isang malakas na busina, isang nakakasilaw na ilaw at ang tunog ng nagbanggaang bakal ang huli nilang narinig. Ang emergency room ng St. Luke's Hospital ay abala. Naipasok na si Sarina at stable na ang kanyang kondisyon. Sa waiting area, hindi mapakali sina Diana, Juancho, Barbie at Cora. Kasama nila si Aura na mahigpit na binabantayan. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang tumawag. Diana! Lumingon si Diana at nakitang pagod ngunit determinado niyang kaibigan. Shelby, nakasunod ka? Sinabi ni na Barbie ang nangyari. Kumusta si Doña Sarina? She's stable now. Salamat sa pagdating mo. Ikaw si Shelby, tama? Oo, at kailangan niyong makita ito bago pa may masamang mangyari. Inilabas ni Shelby ang folder ni Kapitan Morales at ang diary. Habang tinitingnan ni Juancho at Diana ang ebidensya, mas lalong namutla si Aura. Ngayon, magsalita ka na. Sino si Lucila Pendon? At ano ang koneksyon niya sa'yo? Kasabay ng pagtatanong niya, isang ambulansya pa ang dumating. Mula rito ay ibinaba ang 2 biktima ng car accident. Si Lucila may bali sa braso at si Billy na walang malay. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa kanila maliban kay Aura na nanlaki ang mga mata sa takot. Inilagay sila sa isang cubicle na kortina lang ang pagitan mula sa kinaroroonan ni Sarina. Unti-unting nagkamalay si Billy. Ang una niyang narinig, boses ni Juancho sa pasigaw na nagtatanong. Aamin ka? O tatawag ako ng pulis ngayon din? At pagkatapos, isang malambing na boses.
Ma, gising na po pala kayo. Ang mga boses ay tila mga susi na nagbukas ng mga nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa paggalaw niya, nahawi ng isang nurse ang kurtina at doon nagtama ang kanilang mga mata. Si Billy na puno ng pagkalito at si Sarina nagising na at puno ng pagkabigla. Billy? Ang pagkabigkas ng kanyang pangalan sa boses na yun na, lahat ay bumalik. Ang kanilang kasal, ang pagsilang kay Diana, ang masayang pagsasama, ang gabi ng aksidente, ang apoy at ang mukha ni Lucila, ang lahat. Tumingin siya kay Lucila na ngayon ay gising na rin at takot na takot. Puno ng galit at sakit, itinuro ni Billy ang babae. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Manloloko. Sinungaling. Sinira mo ang buhay namin. Ang sigaw ni Billy ay umalingaw-ngaw sa buong ER. Napatingin ang lahat. Papa! Bumangon si Billy, hindi iniinda ang sakit. Lumapit kay Sharina, umiiyak. Hinawakan niya ang kamay nito. Sharina, patawarin mo ako. Ang pagtutuos ay naganap sa gitna ng kaguluhan ng ospital. Si Lucila ay wala nang matakbuhan. Si Aura ay nakita na ang lahat na napaluhod na lamang at umamin. At ang tadhanang pilit na pinaghihiwalay ay muling pinagtagpo sa pinaka hindi inaasahang lugar. Ang emergency room ay naging entablado ng pagtutuos na puno ito ng mga pulis. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang tahimik ngunit tiyak na paglapat ng hustisya. Si Lucila Pendon na wala nang maipakitang tapang ay tahimik na pinusasan. Si Aura Gonzales naman ay umiiyak habang isinasakay sa sasakyan ng pulis, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Hindi pa ito tapos, Sarina. Tandaan mo yan! Ngunit walang sino man ang nakinig sa kanyang mga banta. Ang kanyang mahabang paghahari ng kasinungalingan ay nagwakas na. Kinabukasan, sa isang pribadong silid sa ospital, ang pamilya Santillan ay nagsimulang buuin muli ang kanilang mga nasirang piraso. Si Sharina nakaupo sa tabi ng kama ni Billy habang si Diana naman ay nagbabalat ng prutas para sa kanila. Anak, ang laki-laki mo na. Patawarin mo si Papa kung sa loob ng 15 taon wala ako sa tabi mo. Patawarin mo ako kung hindi kita nakilala agad. Hinawakan ni Diana ang kamay ng kanyang ama. Wala po kayong kasalanan pa. Biktima lang din po kayo. Ang importante, magkakasama na po tayo ulit. Yun po ang pinakamahalaga. Si Sarina ay nakatingin lang sa kanyang mag-ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan na ngayon niya palang nararamdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Sa isang sulok ng silid, tahimik na nagmamasid si Juancho. Masaya siya para sa kanila, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay isang tagalabas. Dahan-dahan siyang tumalikod para bigyan sila ng privacy. Juancho, saan ka pupunta? Natigilan si Juancho. Hahayaan ko na muna po kayo mag-usap. Hindi. Dito ka lang. Pamilya tayo. Puno ng pagmamahal na sabi ni Sharina. Tumingin din sa kanya si Billy. Iho, ikaw ang nag-alaga sa asawa at anak ko habang wala ako. Utang ko sa iyo ang buhay nila. Hindi ka iba sa amin. Juancho, sa mata ko, anak na rin kita. Ang mga salitang yun ay tuluyan ang nagtanggal sa lahat ng pagdududa at sakit sa puso ni Juancho. Ngumiti siya, isang tunay at magaan na ngiti. Siya ay parte ng pamilya, hindi dahil sa apelyedo, kung hindi dahil sa pagmamahal.
Tumingin sila kay Shobi kasama rin sa silid. At sa'yo, Shobi, walang salita ang makakapagsabi kung gaano kalaki ang utang na loob namin sa'yo. Isang tunay na bayani. Maraming salamat. Ginawa ko lang po ang tama para sa kaibigan ko. Si Lola Dolor po. Kailangan po natin siyang tulungan. Oo naman, anak. Siya ang anghel na nagligtas sa'yo. Ipapasundo natin siya. Dito sa Manila, ipapagamot natin. Ituturing na rin siyang parte ng ating pamilya. Makalipas ang isang buwan, ang mansyon ng mga Santillan ay hindi na malamig at malungkot. Puno na ito ng buhay, tawanan at pag-asa. Si Lola Dolor ay matagumpay na naoperahan at kasalukuyang nagpapalakas sa isang kwarto sa mansyon. Si Billy, unti-unti nang bumabalik sa dati. Si Sharina ay palagi nang nakangiti. Sa hardin, kung saan minsang nangyari ang malagim na eksena sa putikan, magkasamang naglalakad si Diana at Wancho. Sino mag-aakala na ang simple at tahimik na katulong na palagi kong gustong protektahan ay ang nawawalang prinsesa pala ng hasyenda? Napangiti si Diana. At sino rin na mag-aakala na ang seryoso at medyo masungit na adopted son ng Donya ay may napakabuti palang puso. Nagkatinginan sila at sa mga tingin na yun, isang bagong kabanata ng kanilang kwento ang nagsisimula. Isang kwento na hindi na nababalot ng kasinungalingan at ng sakit, kundi puno ng pag-ibig at pag-asa. Magkahawak kamay nilang tiningnan ng kanilang buong pamilya na masayang nag-uusap sa hindi kalayuan. Ang hasyenda ay may muli ng reyna at ang kanyang pamilya ay buo at masaya na rin sa wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa ating channel.